Hindi nga lang nakakaya. Baka makita ng family ng asawa ko, sasabihin eh. Di Oo. try-try lang naman. Kasi, Kasi walang libangan. oo nga, Amo dito eh. 2 years ka naman pong magto 2 years na byuda. Okay lang naman siguro ah. Sa January. Oo. Si Mario, pangalan ni Boy si Mario. Saan po kayo ngayon, sir? Saang lugar? Naga City po. Wala pong asawa ngayon? Byudo na rin kayo? Si Pabitil po. Okay. Timer start. Pasok. Hello po, sir. Kumusta? Okay lang, ito tambay. Ano po trabaho niyo? Driver po. Ah, Sira ka. Sasakyan ko kaya nasa shop kayo? po. Ilang taon na kayo? 5'3". Ah, ako'y 50. Ilan ang anak Hmm. niyo? Yung anak ng asawa ko, 3. Ah, anak ng asawa niyo pala kasi hindi naman kayo aanak eh. 3 po, isang Ano babae. trabaho niyo ngayon? Ako 2 anak ko. Ano, nag-aaral pa lahat. Saan po kayo ngayon, ma'am? Nasa Bahrain po ako. Anong province niyo po? Naghahanap ng ano, Anong dina- province niyo? Ang province ko talaga taga Mindanao pero nasa Batangas na ako nakatira kasi sa lugar ng asawa ko. Ha? Nandito. Tingnan nyo na lang sa live. Tingnan nyo sa live sa DJ. Tanawa nyo sa live ni DJ. Oh, Ilang years na po kayo? hello, Ilang years ano? na po? Ilang years na kayo dyan sa Paris? Ano, bali, dati 3 years ako mahigit tapos umuwi ako ng Pinas. Mga isang taon ako'y nagpahinga tapos bumalik uli ako ngayon. Bali, second contract ko ito dito. Same employer lang. Nakailang balik na po kayo pala. Ha? Ano? Ilang balik na kayo Natawag dyan. ako eh. Ano? Ano Ano tawa kuya? mo? Di kasi yung mga kasama ko nanonood sa atin doon sa kabilang kwarto. Kaya natatawa Bakit wala rin asawa? namin. Ha? Ano ha? Kaya kasama mo dyan. Oo, may kasama ko. Nasa kabilang kwarto naman sila. Bali 3 kami. Saan ang work mo pala? Sa ano? Ano? Sa... Ha? Ano ha? Anong work mo dyan sa Bahrain? Bahay. Ay, bahay lang. Oo. Kayo, anong trabaho nyo? Sa ano po? Bus. Ano yon? Bus. Driver? Opo. Anong bus yon? Ilabil. Ano yung mga, ano nyo, yung mga anak, may mga trabaho na or may asawa na? Ay, malilit pa anak ko. Oh, Panganay ko 15, tapos yung bunso ko 9. oh, yung akin naman ay 19 at saka 16. 2 lang anak ko, puro lalaki. Sa akin, isang babae. Gitna. Nasaan yung asawa nyo? Nandyan sa kanila. Ano yon? Kayo pa rin? Ay, wala na po. 5 years na. Simula nung mag-pandemic. Bakit naman naghiwalay? Ano kung dahilan? Hindi ko alam. Kinulang yata sa system. So, nung pandemic nga po, wala bagang kita May talaga. dahilan asawa nyo. Dahil sa walang kita, sir, na siya po mismo nakipag-iwalay sa Oo. iyo. Kung walang income ang lalaki, baka naghanap ang babae ng may income. Siguro nga po. Nasanay kasi. Oo nga, pag ang babae, lalo na ngayon ang babae, madiskarte ng mga babae, hindi na kaya dati na naintay sa lalaki. Ngayon kung anong kayang gawin ng lalaki, gagawin din ng babae.
Kasi kung anong Hindi. trabaho, Actually po, teacher po siya eh. no, nakagawa pa siya ng ganyan. Ang sabagay, di natin alam. Ano kasi, sanay po kasi nung wala pang pandemic na lahat ng sahod na sa kanya. Kaya ganun. Eh, may sahod naman siya. Bakit naman ganon? May asawa na rin siya. Di kayo ngayon, bakit kayo nandito? Naghahanap kayo ng gawan? Kung makahanap sana ng yung totoo. Sana all makahanap kayo. Nga po. Makahanap kayo ng gawan na totoong magmamahal sa inyo. Oo nga na hindi lang pala ang kailangan. Kakasama sa pagtanda. Importante talaga yun, makahanap ka ng totoong babae na mamahalin ka, alagaan ka, yung ganun. Pero yung mga anak nyo, sir, nasa sa inyo po, siya o mismo ang umiwan sa inyo? Siya po mismo po, Kasal po kayo? Siya po siya nag-alis dito sa bahay at hindi na niya pinapapunta yung mga anak ko dito. Kasal po kayong dalawa? Po. Kasal kayo? Saan po ba siya nagtuturo? Sa Opo. private o sa public? Public po siya. Oo. So, the time na nakipaghiwalay ho siya, may malalim na rason, sir. Kasi, hindi dahil sa pera siguro. Ba't ho, pati anak ninyo ayaw niyang makita? Actually po, yung pinag-umpisa lang namin dahil lang po sa puso eh. Puso? Yung, Saging? po yung bumagawa ng yung tubig namin kasi, Oo. puso, nagkulay dilaw po siya pag na-stuck. Oo. So yun po ang ginawa ko, bali nila binarhan ko siya para yung mga uniform po, hindi na po magkulay dilaw. Yun lang po ikinagalit niya at bakit ko daw sinira. Sabi naman yun. Yung gripo. Yun lang. Yun lang. Tapos. Yun na. Nag-uwi siya sa mama niya, hindi na po nagbalik. Tapos, Umalis siya. sabi ko, Nag-away kayong dalawa. hindi ko po siya sinasagot-sagot. Basta yun lang po nagalit siya, tapos sinayaan ko lang po siya mag-ano. Oh. Tapos hanggang sa, may bisita kasi siya nung time na yun. Oo. Tapos pagdating ito, naglaba ng suot na pants. Ay ngayon, nahirapan nga magbumbagwa ng yung tubig kasi. Nag-ano kasi siya nung school, tapos akong naiwan sa bahay, gawa ng kagagaling ko sa biyahe. So nag-uwi ako ng bahay. Yun ang nangyari. Bali, nilagyan ko ng graba yung bomba. Binunot ko, tapos nilagyan ko ng graba para kung sabaga parang ano sana, na hindi na mag-ano yung tubig ba, yun lang ikinagalit. Nilagyan nyo ng graba para masala ho yung tina, ganon? Yun sana ang mangyayari ang ano ko, yun pala, hindi na pala pwede yung ganun. Hala? Natigas na siyang bomba. May natuturi siya kasi tigas. Dapat pinakabitan mo na lang sa water, ang tawag nito, yung galing sa water district. Ako, ilang bisis ko na po sa pinagsabihan. Mga sabi ko, magpakabit ka na lang ng tubig. Laging kadahilan niya, walang pera. Kaya hindi ko naman siya, na pala yung pera ko. Nahayaan ko lang mo siya. Hindi na po ako nagsusumbat na hanapin yung pera na binibigay ko sa kanya. Oh. Ilan po ba anak niyo, sir? 3 po. Oh, 3. Ilang taon na ho yung bunso nung time na yon? Ay, yung bunso ko nung time na yun, magkaano kami, 6 years old po. Tapos, kinaya niya hong iniwan ho saan yung anak ninyo sa inyo? O sa ganong rason lang, sir? Dala niya po. Oo. Dala niya po. Nala niya doon sa mama niya. Tapos? Yun na yun. Nung siguro 3 days na hindi na siya nagbalik. Pinix ko na po siya. Sabi, ba't di na nag-uwi ng bahay? Yung sagot sa akin, bala ka dyan sa buhay mo. Yun lang po. Oh. So, hindi mo na sinuyo talaga? Sinuyo ko yun, sir. DJ. Hindi mo pinuntahan? Suyo. Pinuntahan ko po. Tapos? Kita ko sa kanya nakikipag-anuhan talaga. Kaso yung mga magulang niya ayaw. Oh, ba't kaya ayaw ng magulang niya sa'yo? Kasi may mga anak kayo. Baka may malalim na rason. Wala naman. Hindi mo naman May sinasaktan. malalim. Ayaw na. Yun lang po yung time na yun na nung nag-pandemic nga po. Yun lang po yung Tapos yun, nung sinuyo-suyo ko na siya, di ayaw na nga ipaano ng mga magulang niya. Siyempre, nakatapos na yung mga kapatid niya. Tapos naka-abroad na yung 3 niyang kapatid.
Oh. So akala siguro ng ama niya na talagang hindi na maano yung ayos yung pandemic na yun. Si 300 na lang adi ang nakukuha niya sa akin, intriga ko. Si yun lang ang kinikita ko nung time na yun. Tapos yun. Tapos hanggang sa, hindi na talaga inano sa akin yun, hanggang sa galit na ako ng gusto, sinumbat ko na lahat ng naitulog ko sa kanila. Hmm. Yun na, Tama hanggang naman. sa hanggang sa sinumbat ko yung mga naitulong kong pagtubos ng mga ari-arian nila, palayan at saka ipag-aaral ng anak niya, kapatid niya. And doon na umpisa na talagang hindi na pinano yung mga anak dito sa akin. So nagalit to yung magulang kasi sinumbatan mo silang ganun. Kaya ayaw na nilang Sabi ko, hindi dahil sa akin, hindi niya matubos yung palayan niyo, saka hindi makapagtapos yung anak niya. Para sa atin yung anak niya, 3. Hmm. Kasi maganda pang kita ko nung wala pang pandemic eh. Nakita ko ng lipo. Kasi porsentuhan pa kami noon sa bus. Yung Bisaya kasi ako nung Davao, Tagum. Yun ang umpisa. Kaya nagalit siguro ng gusto sa akin. Huwag na din ako nagsusuyo-suyo. Talagang ayaw na. Pero ito nga. Kaya inunti-unti ko nga itong bahay ko ngayon, pinapaayos, pakita ko sa kanila na hindi lang sila ang ano. Kaya ito, hindi pa nga ang taas. Inutay-utay kung kailan makabiyahe. Sa bahay. Unti-unti. Opo. Focus ako ngayon dito sa bahay para matapos ko lang ito. Kaya ang gusto ng pamilya ng asawa mo ay professional din ang magiging asawa ng asawa nila. Siguro nga po, kasi madalas yung pinaparinig sa akin, yung batkada mo din yung kaklase mo, nakabili na naman ng ano yung asawa niya, gawin abroad, gano'n. Lagi yung gano'n pinaparinig sa akin. Ilang taon na yung asawa niyo, Kaya kuya? hanggang sa nagsikap ako, ay bata pa po, 40 years old pa lang po, 1985. Hindi na naman bata yun. Matanda na yun eh. Pag ganyang edad, din na yung bata. Kahit matanda at bata, pag ang utak mo ay professional siya teacher. Hindi nga po ma'am, sabi nga po ni sir, sinumbatan nga ni sir yung mga magulang niya, ng asawa niya, kaya ganun. Kasi tinutulungan ni sir dati yung mga nakasangla, binawi daw ni sir, kaya sinumbat ni sir, kaya doon siguro lumala yung galit nila. Oo nga. Kaya nga po, Siguro. Nagalit siguro ni kuya, hindi din kaya ako yun. pinapapunta nun sa bahay nila eh. Kaya ipakita mo sa pamilya ng asawa mo na kaya mo din silang tapatan. Di ba? Ayun na nga, kaya po nagpursige pa yung bahay na ito. Kaya nga, di kung makahanap ka ng dawan, mapapakita mo sa kanila na tawag dito, hindi lang naman ikaw nakahanap pa ako ng ganyan. Huwag mawala ng pag-asa. Malay mo, dito ka din makahanap kay DJ, di ba? Binigyan ako last year, kasi hindi nag-work. Ilang beses na kayo sumali dito, kuya? Pangalawa po ngayon. Baka sa pangatlo, makahanap na kayo ng dawan. Malabo na siguro makatatlo. Makatatlo, hindi lang siguro 3. Yung totoo na, kuya, para mayroon ka ng kasama sa buhay. Kasi pag nawalan pa din, tigil na siguro, tama na siguro. Para laka hindi talaga binibigyan ni Lord sa akin yung Wala nang pag-asa, kuya. Oo, kasi matanda na po eh. Ako'y sumali dito kasi wala kaming amo, nasa vacation sila boring naman dito. Sabi ko magta-try nga ako dito kay DJ kasi lagi ako nakasubaybay. Natutuwa naman ako dito sa Sabi ko mag-try nga ako. Nag-download ako ng imo. Nagsali ako kay DJ 2003 yata yun. First time ko ngayon. Lagi ko na siyang pinapanood dati pa
Sabi ko, mag-try nga ako. Kasi wala nga mga amo, naka-vacation sila ng 2 months. Eh, 28. sakto na kagising ko, nag-message na ang staff ni DJ. Kakagising ko lang. Kaya yun. Eh, sana kuya, makahanap kayo ng ano, yung talagang totoong dawan nyo. Sana nga po. Kasama ko kasi nga eh. Sabi ko nahihiya pa nga ako kasi makikita ng family ng asawa ko, baka sasabihin aba, si Juna nag-ano-ano na agad dito eh. Sabi ko naman ano lang kasi boring. Ilang years na kayo separate po? Ay, byuda. Separate, nakakamatay lang, namatay ang asawa ko pagdating ko dito sa Bahrain. Ilang years na po? Magto 2 years pa, ngayong January, kawawa lang last January. Pwede na kasi alam ko 1 year lang yata yung kapag namatay ng asawa, 1 year bago matutupad ang reaction. Ayon sa akin, na marami ng sakit. Kaya yun. Kaya nakakatakot mag-asawa ng matanda eh. Alaga ka. Ganun po ba yun? Mamaya mag-aalaga, nakakatrauma ng mag-asawa ng matanda, baka mag-aalaga na naman. Ngayon lang kasi ako ng palit kay DJ, gawa ng nasa shop yung bus namin, pinapagawa namin. Wala pa kasing piyesa, kaya baka next week pa ulit ang biyahe namin. Ngayon wala kayong trabaho ngayon, kaya nandito kayo sa kay DJ. Oo, nakatambay dito sa bahay. Nasaan yung mga anak nyo? Doon po sa kanya, hindi na po pinapapunta rito sa bahay namin. Nasa kanya lahat yung mga anak nyo. Opo. Nasa biyahe kasi ako lagi, kaya di rin pwedeng nandito sa akin. My God. Sinong kasama niyo sa bahay niyo ngayon? Kapatid kong babaeng bunso. Yung bunso namin na babae, yun ang nandito kasama ko. At yun ang tagabantay dito sa bahay. Sarili niyo ng bahay yan? Opo, nabili ko ito nung nasa pagkakahanap kayo ng inyong magiging partner, at least na comfortable na siya na hindi na mamimisanan kasi mahirap kasi pagka namimisanan. Opo. Tatawa ko mo. Naano ko lang naman ito para sa mga anak ko. 2 lalaki para sakaling mag-ano sila, di may sarili na silang bahay. Para din yan sa mga anak, hindi naman para sa atin. Ganun din ako, ganun din. Kasi yung mga anak ko din na nag-aaral pa, may sarili na rin kaming bahay. Para din sa aking mga anak. Hindi naman ako mismo sa Batangas, nasa Malbar lang ako nakatira. Ay, malapit lang sa malapit lang dito sa Batangas. Batangas, palengke. Dinadaanan din namin yan nung nag-ano ako. Lang kami sa malapit sa Lipa, Malbar, bago Tanawan. Naanohan ko rin naman yan noon nung nasa tourist bus ako. Ano yun? Diyan kami magdala sa bus. Na bus yun? Pasaherohan na bus? Tourist bus. Oo, sa akin ngayon. Saan lugar ang inyo, kuya pala? Yun, inyo? Dito lang po sa... Taga saan kayo po? Lugar nyo? Ay, ako talaga actually, Bisaya po ako. Kaso, yun nga, nakabili akong lote dito sa Bicol. Kaya nandito na ako nakatira. Dito ako nakapagtatayo ng bahay. Actually, Bisaya po ako. Western Samar kami. Pero ang asawa ko ay taga Batangas, Batanggenyo. Western Samar kami. Cebuanong salita namin. Tiwaray. Cebuano po. Cebuano. Cebu. Salita namin. Kaya lang saan sa Bicol kayo? Naga po mismo. Naga City. Kaya lang medyo may kalilayuan sa Naga ng sentro. Malapit kayo sa dagat. Malayo naman sa dagat.
malayo po, bukid dito sa amin, bundok. Kaya kapag binaha yung naga, hindi kami inaabot. Hindi yun nadadaanan ng halimbawa magbabas papuntang Mindanao, hindi yun nadadaanan ng inyo. Ay hindi, masadya ka, masakay ka pong tricycle. Kasi nga Magsakay ng minsan pag nauwi ako sa amin, nagbabakasyon, nagbabas kami. Digat nag-i-stop yan sa Naga City, bus terminal. Apo, sa terminal. 30 minutes. Mula terminal hanggang dito. So, hanggang ngayon, padalawang salin yun na, hindi pa rin kayo nakahanap ng ano talaga? Ikaw po yun, ma'am. Ikaw nga po yung nahanap niya. Ikaw yung pangalawang sali niya ngayon. Ikaw yung nakausap niya. Ano kuya, doktor. Kaya hindi kayo makahanap. Paano na lang yun? Sana nga, magkakilala tayong gusto. Ay, okay lang naman yan, magkakilala. Nagkakilala na nga tayo dito sa dito sa live pa, buong mundo nakakita sa Magkakilala na tayo, di. Nakita mo ako, nakita din kita. Ano pa? Iba man yung kung sabaga, iba yung mga friendship na may magandang pagsasama kaysa nung nagkakilala lang. Normal naman yung friendship, lahat ng tao pag gagawin mong friendship talaga, hindi mo lahat ng tao pwede mong kaibiganin. Oo nga po, kaya masyado rin akong mapili kailangan kasi ako. Kikilatisin mo muna kung ano siya, kung ano baga, ganyan. Ano po talaga Kasi yung hanap niyo, sir? Anong gusto mo sa babae? Ano gusto mo sa kuya? Yung totoo talaga. Oo. Yun lang po. Ay, ako hindi pa totoo kasi nga fresh pa, parang ang akin lang ngayon parang libangan, nag-ano lang ako kasi naboboring kami sa work. Pero kung mayroon talagang sabi nga nila, sana all mapupusuan, why not? Coconut. Pero parang sa akin, hindi pa sa ngayon, hindi pa ako naghahanap ng kasi nakapokus pa ako sa nag-aaral. Nag-aaral pa kasi yung mga anak ko. Sa akin dito, focus lang din ako matapos itong bahay ko. Kaya Bahay hindi pa talaga. uga. Papakita mo talaga sa family ng asawa mo na ganun. Oo nga, tama yun. Kaya po, matiyay. Kasi nga, para yung tawag doon, be proud ka na professional ang asawa mo, tapos ganyan. Pakabitan mo ng tubig, may aircon, ganyan. Ay, ito, pagka hiwalay namin, nagkabitan ko na agad ng tubig, ako na mismo nagpakabit. Bumba-bumba ba? Tawag sa Bisaya, magbumba-bumba. Bakit nung time na magkasama kayo, sir, ba't hindi ikaw yung nagpapakabit? Ikaw yung, kasi busy rin yung misis mo. Sana ikaw nag-process noon. Hindi mo pinakabitan. Oh. Kaya po kasi may hawak bigyan ng pira ko eh. Ulo? Lahat ng kita ko kasi nasa kanya. Hindi kunin mo sa kanya at saka ikaw mag-process. Napapag-usapan na yun. Kasi Sa inyong dalawa naman. Kasi kung Lunes hanggang Biyernes yung pasok niya, so hindi rin siya pwedeng pumunta ng Sabado-Linggo doon sa Water District para mag-apply. Lunes hanggang Biyernes lang talaga. Kung may trabaho siya. Nadadaanan lang dito sa amin, DJ, yung ng tubig. Ayun nga po. Pag ikaw full time, nasa pag-uusap yung dalawa yun. Lagi ko na po yung na magpakabit, kaso sagot niya sa akin laging walang pera. Hindi naman ako nagpupursige din na ganun, gawa ng yun ang sagot walang pera hindi ko na siya pinilit. Kasi pag ginusto talaga magpakabit, hindi mo na kailangan sabihin na walang pera kung talagang gusto. Kaya laging wala. Hinayaan ko na, hindi ko na siya kinulit. Hanggang sa dumating nga yung time ng ganun. Nagkahiwalay na talaga. Po, lahat kasi noon, ako sa kanya, kala ko kasi siya ng totoo, kaya lahat, binigay ko lahat.
Baka nga wala talagang pera, sir. Kahit na sabihin na may sahod o siya, may pera ka na binibigay. Pero baka ho may mga problema kayo. Wala naman ho may mga sakit sa inyo. Sa mga anak Ay, mo. wala po sa Diyos, wala po. Hindi man po. Walang nangyari sa pamilya namin. So, imposibleng hindi mo tatanungin kung saan yung pera. Kasi kung may pera ka naman na binibigay sa kanya, sufficient po ba? Sobra? Yun na nga po, hindi ko naman hinahanap na DJ. Basta Oh? na once na ibigay ko na sa kanya, hindi ko na siya hinanapan kung nasaan napunta. Imposible yun, sir. Hinahayaan. Imposible yun na mawala ng pera tapos hindi mo Hindi nahanapin. naman siguro yung asawa nyo kasi kailangan nyo sa bahay yung mga ganyang bagay sa nagamit araw-araw yung tubig, yan ang mahalaga. Yun na nga po, Lalo na kaso na ako dun sa puso na yun, gawa ng yung mga uniform ko na kulay puti, nagpukulay dilaw, kaya doon ako nagalit. Ikaw pala yung nagalit. Akala ko siya. Yan. Di, nagalit ako din, kaya nilagay ko bato yung puso. Yun sa ikinagalit ko, doon lang ako nag-ano sa puso, nag-focus sa galit ko, doon sa puso. Nilagyan ko ng mga graba. Kasi nagbara na tuloy. Sabi ni Saya naman sa tao. Natulo man siya, kaya matigas lang siyang bumbahan, mahina ang tubig na tagas. Kaya doon siya na, naggalit, nagwala siya nung pag-uwi niya. Nagwala siya, bakit matigas? Kasi naglaba yung barkada niyang babae. Matigas na doon bumbahan, tapos mahina na ang tubig na tulo. Kaya doon siya nag-ano sa akin, bakit sinira ko daw yung Nagagamit. Pero bago ako mag-alis no, nag-iigib ako ng tubig na kasi may igiban dito kasi malayo nga lang. Kaya ang ginagawa ko, ako doon sa motor, nilalagay ko ng na nakarga ko ng 4 na container sa motor. Parang nagtakot ng parang ganun din sa probinsya namin Ang inumin lang naman na naghahakot ng tubig pero ang labahan sa ilog. Ganun daw nang ginagawa ko noon bago ako nabiyahe. Tuwing umaga, naigib muna ako para may siya. May panglabas sana. Kaso nga, hindi man niya nilalaba nga at gusto sa puso. Dahilan, tapos na kayo, baka may malalim pang dahilan doon kaya umalis yung asawa niyo. Kasi hindi naman yun aalis sa inyo kung ang mild na Yung time na yun, ang sabi niya lang sa yun lang niya, basta ang sabi lang niya noon unang sa akin, mabubuhay mo ba kami sa 300 na yan? Yun lang niya noon, yun lang ang dahilan. Sagot ko naman, anong gagawin ko? Yun lang kakong kita ko. Si pandemic nga, ang pasahero sa isang bus ay dapat 30 piraso lang. Imbis na 60, 30 lang. At saka mahina ang pasahero nun, gawa ng bawal nga gala-gala. Yun lang pong nun. Tapos siguro nga, isip na siguro ng mga magulang niya na anak niya na ang bubuhay sa akin. Yun ang nasa isip ko na siguro, iwanan mo na yung asawa mo na yan para 300 ang binibigay sa'yo, ikaw pa magbubuhay dyan. Parang ganun ang nasa ko noon Kaya, nung time na yan na nagmakaawa ako, sinumbat ko na rin. Sinumbatan ko na sila. Dahil sa ginawa nila sa akin, ayaw na ipakita yung mga anak ko, tinatago na sa akin. Doon ako nagalit, kaya nagsumbat na ako sa kanila. Kung nanonood ngayon si ma'am, sir, ano sabihin mo sa kanya? Nanonood po ngayon pamilya niya? Ano po? Ano masabi mo sa kanila? Kung nanonood po ngayon, sigurado mo panood kasi nila yan Sana nga. Kayo. Kung napapanood nila naisip man din nila yung ginagawa ko sa kanila. Wala akong ginawa sa mga anak niya. Hindi ko sinaktan yung anak niya. Na kahit na ginawa ko lahat para lang may bigay ko sa kanila, tapos gano'n ang ginawa sa akin. Si Lord nang bahala sa kanila. Sana magbago na sila. So, hindi pa talaga totally kayo hiwalay kasi nga parang mutual understanding lang gawa ng mga magulang. Parang yung nag-aano sa inyo. Wala na po. Tig-block na nga po ako ng asawa ko.
Pero Kaya nung malapit lang kayo, sir, sa kanila, ng mga anak mo. Oo, malapit lang po dito. Hmm. Kasi pinagbabawalan na ako ng magulang niya na tumungtong doon sa pamamahay nila. Huwag daw ako magpapakita doon sa pamamahay nila. Mga anak mo, Natawag pa sa... hindi po pumupunta yung mga anak mo sa'yo? Para makita ka. Pinagbabawalan po siya. DJ, pinagbabawalan po ng mama niya. Pumasok naman sa eskwelahan eh. Kahit sa eskwelahan lang o kahit sa daan. Hindi ko nakikita. Hindi, nasa biyahe din kasi ako lagi. Oo. Saka minsan, ano man yung kapag mayroong pinapabili sa akin, yun, napunta dito sa akin pag may pinapabili, yun, sinasamahan ko noon sa mabiling mga gamit sa Naga, sentro. Yun lang po yung pag may kailangan nagpapabili, yun, mapunta yun dito sa bahay, pinapayagan. Yun lang po ang noon. Alam ko na pag may ipapabili, mapunta dito, kaya alam ko ng dahilan. Kaya pag nagkakataon nga, ayun, minsan pinapasal-pasal ko muna sa sentro ng Naga. Kaso may time siya, may oras. Pagdating ng oras, dapat iuwi mo na talaga. Parang co-parenting kayong dalawa. Hiraman sa mga anak. Ayun nga po. Ano nga yan? Wala na pag-uusap. Ano pa? Tanong pa kayo. Parang naubusan yata ako ng tanong. Ikaw pala, sino nag-aral sa kaso ng anak mo? Hindi, kaya naman nila kasi nga malalaki na naman sila. Kasi 90 na yung ko. Sila na lang. Simula nung namatay ang asawa ko, may mga kapatid naman sila, yung mga kapatid nila sa una. Yun ang minsan natingin din sa kanila. Sila lang sa bahay. Sila na lang. Pinapadalhan ko na lang ng pang-allowance nila. Kain. Kaya naman ang sarili kasi meron namang mga doon, may washing, basta na lang mag-aano doon. Luto na sa bahay. Magulang pala ng asawa mo? Wala na, patay na lahat ang mga kamag-anak. Malapit lang naman sa amin yung kamag-anak ng asawa ko. Mga kapitbahay laang. Ano na lang sa Mindanao? Pag may mga problema kaunti, titingnan lang nila. Dapat doon na lang muna sa magulang mo. Ano ha? Dapat doon na lang muna sa magulang mo. Malayo yun, nasa Mindanao eh. May bahay nga kami. May bahay kami, edi sabi naman ng mga anak ko, kaya na nila. Nag-aaral dyan. Pati pag doon, kasi hindi sana yung mga bata. Mahirap kasi hindi sinilip. May iwanan namin ang bahay pag dinala ko doon. Ayaw din ng mga bata doon. Paupahan mo muna. Paupahan mo muna yung bahay. May naupa na doon sa kabilang kwarto, pinaupahan ko talaga para may kasama yung mga bata doon. Saka yung anak ng asawa ko na babae, yung unang anak, nagtitinda-tinda doon sa may tindahan. So, yun din ang natingin-tingin sa kanila. I see. Ganon. Malapit lang naman ang doon. Highway lang kami. Kailan ang tapos ng kontrata mo? Sa December, kaso hindi pa naman ako uuwi kasi baka by next year pa kasi nga ang kasama ko, yung isa kong kasama uuwi din. Nauna yun sa akin. Kailangan mauuna siya bago ako. Hindi man kami pwedeng sabay umuwi. Pagbalik pa noon. Ma-extend ulit kayo. Bali mag-i-extend. Kasi nga hirap ng dyan sa Pilipinas ngayon, ang mahal ng bilihin. Oo nga wala po. ka masasabi lang na OFW, pero pag uwi, nga. Mahirap pag wala sa Pilipinas. Amat DJ. Hindi na-book yung unang namin ni DJ rito eh. Ngayon kaya, sir? Ngayon kaya? Hindi ko po alam ng DJ. Baka hindi kaya ni ma'am tanggapin.
Ano pakiramdam niyo, sir? Anong feeling mo? Tingin niyo, sir? Wala. Parang wala pa din. Wala pa din, hindi pa din si Kuya. Hindi pa din si Kuya. Mataas ang standard ni Kuya DJ. Hindi, ikaw nga eh. Hindi pa nga ako ready, Kuya. Hindi pa ako ready kasi nga going to moving on pa ako. Kasi nga pero kung mayroon talagang lalaki na kaya nilang, kung kaya ding tanggapin yung mga anak ko, nag-aaral pa mga anak ko, kaya akong tulungan sa pag-aaral ng mga anak ko, why not? Basta hindi lang ako susumbatan kasi yan ang pinakaayaw ko sa lalaki, yung nanunumbat. Sa totoo lang. Hindi, nagawa kasi talaga noon, gawa lang sa sobrang ko na eh. Pero Kaya. 1 year na akong Kaya na, mamasawa. hindi na patan. Pero pag ganyan, Taon na kami nakakatakot sa mga lalaki pag halimbawa ang babae walang trabaho, tapos ang lalaki lang, tapos biglang nag-aaway kayo, susumbat niya lahat. Mahirap naman pati yun. Hindi nang mangyari sana yun kung hindi nga nila tinago sa akin yung mga anak ko. Kaso tinago nila ay ipakita. Kaya lumabas ang pagkakagalit ng maray eh. Sige, connected naman na po kayo. Tuloy-tuloy lang ang usapan. Maraming salamat. Okay, salamat. Okay, good luck. Bye. Salamat po, Bye, DJ. Thank you. Mukhang malabo pa rin sir eh. Sabi ni girl, kung mayroon naman daw talaga, tanggap yung anak niya, tulungan siya sa pagpapaaral, yun. Kung kayang-kaya mo naman siguro sir pwede ligawan mo kung interesado ka kay girl, no?